Na-experience po ba natin yung presensya ng ating Panginoon? So, ako po'y nagagalak at yung bawat isa po ay narito. Gusto ko pong tingnan nyo yung bawat isa. Yung kaliwat kanan nyo. Wow, ang ganda. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na yung nasa katabi nyo, yan po ay pamilya ninyo. Kaya tandaan nyo po yung mga mukha na yan. Pamilya po natin yan. Gusto naman po tayo magkita sa metro, or kahit na umuwi tayo sa sarili nating bayan, tandaan po natin yung mga mukha po ng ating mga kapatid. Sila po ay ating pong pamilya. Okay po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito na pinagyan sa amin, O Diyos. Lord, tunay nga Panginoon na mabuti ka, tapat ka Panginoon sa aming buhay, O Lord. Salamat Lord sa privilege, Panginoon, na ma-experience ko namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, sa presensya ng Panginoon, andun po yung kagalakan, andun po yung kapayapaan, Panginoon. And Lord, as we go on, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, aming dalangin, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga isip, O Lord. We pray, Lord, na linisin mo ang aming puso, Panginoon. Nang sige, Lord, yung bawat salita, Panginoon, na aming mapapakinggan, Panginoon, sa hapon ito, Lord, ay tumimo, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos. Lord, we pray, Lord, na patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa amin, Panginoon. Nalalaman mo, Lord, yung aming pangangailangan, Panginoon. Kaya ang aming dalangin na Diyos, kung makita ng iyong salita, katagpuin po, Panginoon. Lord, i-correct niyo po kami, Panginoon. At Lord, we pray, Lord, yung word mo, Panginoon, ay aming pong magawa, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos. Kaya Lord, sa po namin tinataas ang hapong ito. At we pray, Lord, na yung Holy Spirit ng Panginoon mag-guide sa amin, Panginoon. Yung magturo sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito is about po sa family. Family spirit. Pag sinabi kong family spirit, ito po yung na-experience ko natin yung presensya po ng bawat isa, yung kagalahan po na kasama natin yung bawat isa, at yung pagmamahal po ng bawat isa. Amen? So pagpasok po natin sa panambahan natin, nararamdaman niyo ba yung family spirit? Amen? Amen. Nararamdaman po natin, no? Dahil kapag hindi po natin naramdaman yan, sigurado po ay wala po tayo dito sa lugar nito. Amen? So kaya nga sabi ko kanina sa inyo, natandaan niyo po yung mga mukha ng mga katabi niyo, pamilya po natin yan. Though minsan may pagkakataon na may hindi magkakaintindihan, may hindi pagkakaluan, pero tandaan po natin, pamilya po natin yan. Alam niyo po ang nakakatuwa po sa Panginoon, though tayo ay hindi po pare-parehas ng ina na kinalakihan at hindi tayo pare-parehas ng lugar na kinalakihan, pero tayo po ay isa pong pamilya. Bakit po? Dahil po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kung i-imagine ko nga na sabi ko, yung in-spend kong time sa inyo ay mas sigit pa sa in-spend sa time doon sa aking pong pamilya. Na-experience ko po yun, ano? Mas matagal pa tayo nagsama-sama kaysa sa mga tunay po nating pamilya. At minsan ang nakakagalak po sa amin na kapag kami po ay bibisita po sa inyo, kami po ay tinuturing yung pamilya. Amen? Welcome na welcome po kami sa inyong pong mga tahanan. So, praise the Lord. So, ang ating pong text sa umagang ito is, may kita po natin sa Ephesians 2:19, NLT version. Basahin po natin lahat. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens of God with all of God's holy people. You are member of God's family. So ito pong Ephesians, ito po yung ina-address ni Paul sa mga Gentile converts. Pag sinabi pong Gentile converts, sila po ay, hindi po sila Jewish, hindi po sila taga-Israel. Kumbaga, sila po ay labas doon sa Israel. Pag sinabi pong Gentile, hindi po tayo Israelites. At wala naman po siguro dito Israelites, At tayo pong lahat, tayo po ay mga Gentiles. Nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, yung Ephesians, ano ba yung nationality ng Ephesians? Yung nationality po ng Ephesians ay sila po ay Greek and Roman. So ngayon, present, sila po ay
yung bansang Turkey. Amen. So nakakatuwa po dito, ang sabi niya dyan, no? So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. So sabi ni Paul sa mga Gentiles, hindi na raw sila strangers at hindi na daw sila foreigners. Alam niyo po, sa atin, ewan ko kung ganun yung mindset niyo, no? Sa Pilipinas kasi nung bata ko, pag sinabing foreigners, ang isip ko, napakagandang privilege. Oh, mga Amerikano. At kapag dumating sila sa ating bansa, di ba parang tayo ay maalipin? Di ba? Kumbaga binibigyan natin yung best effort natin para lang mapasaya sila. Pero hindi pala ibig sabihin ng yung foreigners is gano'n. Pag sinabi lang foreigners, wala kang karapatan kung ano man yung meron doon sa bansa na yun. Kasi foreigners lang eh. At dayuhan ka lang sa lugar iyon. Kaya kung pagmamasdan po natin dito, no, na tayong lahat ay mga foreigners. At hindi natin pwedeng kunin yung karapatan ng mga Emirate. Di ba? Meron silang housing allowance, maganda yung kanilang salary. Compare sa atin, kasi tayo po ay mga foreigners lang. So kapag foreigners, wala kang karapatan. So same tayo, mga Gentiles, wala tayong karapatan doon sa pangako sa mga Israelites. Wala tayong karapatan doon sa mga pagpapala na meron dapat ang Israelites. Pero nakakatuwa dito sa sinabi ni Paul, sabi niyo dyan, so now you Gentiles are no longer strangers. Nakakatuwa ba yun? Gusto niyo ba yun? Na hindi na daw tayo strangers at hindi na daw tayo foreigners. Sabi dyan, you are citizens along with all God's holy people. So tayo, or meron siguro sa atin na gusto natin mag-migrate sa ibang lugar. Tama? At gusto natin na maging citizenship. Maraming pupunta ng UK, pupunta ng Australia, pupunta ng Canada, or ng New Zealand, dahil pwede silang magbigay ng membership doon. So ganito tayo, sabi niya dyan, no? You are citizen. Hindi na daw tayo stranger at hindi tayo dayuhan, pero tayo daw po ay citizen na. Privilege yun, ano? Pag sinabing citizen ka na, lahat ng meron sa bansang yon, lahat ng benefits na meron sa bansang yon, ay tayo po ay makikinabang. At ang maganda po sa sinabi dito ni Paul, sabi niya dyan, hindi lang daw tayo strangers and foreigners, hindi lang daw tayo citizen, but you are member of God's family. Amen. Hindi man tayo magkakadugo physically, pero yung tumatakbong dugo sa atin ay yung dugo po ng ating pong Panginoong Jesucristo. So tayo po ay family. Amen? Amen. Tayo po ay member ng family ng ating pong Panginoon. So now, tayo po ay bilong na sa pamilya po ng ating Panginoon. Tayo po ay dapat meron ng new way of life. Hindi na daw tayo dapat Gentile, tayo daw po ay pamilya na ng ating pong Panginoon. So ang title po ng ating pong pag-aaralan, ating pong basahin, A New Way of Life in God's Family. So pag sinabing new way, may panibago ka ng pamumuhay. Alam niyo po, naalala ko yung kwento ng, naalala niyo na yung kwento ng chicken at saka ng agila? Hindi pa? Sige, kakwento ko. So yung chicken at saka yung agila po, yung chicken, napasama po yung agila sa kanila. So lumaki po sila na magkakasama. So itong agila, dahil nag-iisa lang siya, na-adapt niya yung ugali ng mga manok. Yung mga manok hindi naman nakakalipat ng mataas. Tumatakbo lang. At ito pong agila ay tumatakbo rin. One time, nakita siya ng kapwa niya agila. Ang sabi niya, hindi ka chicken, hindi ka manok, agila ka. Hindi mo ba alam na nakakalipat ka? Sabi, hindi, chicken ako. Pero sabi sa kanya, hindi, agila ka. Doon lang, na-experience niya na dapat pala mag-iba ng way of thinking. Minsan, tayo bilang Kristiyano, ang ginagawa natin, nakikiayon tayo kung ano yung nasa paligid natin. Pero tandaan po natin na may magandang plano po yung ating pong Panginoon sa atin. Amen?
So may kita po natin dito sa verse na to na si Paul nire-remind niya po yung mga believer na do not live the old life. So huwag na tayong mamuhay. Tayo po ay pamilya na ng Diyos. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ini-encourage po tayo ni Paul, nire-remind tayo dito ni Paul, na sabi niya, do not live the old life. Tayo po ay parte na ng pamilya ng Panginoon, tayo po ay tinawag ng Panginoon upang lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Bakit sinasabi ito ni Paul sa mga new converts na mga Gentile? Alam niyo po, kahit na tayo po ay mga Kristiyano na, may tendency pa rin na tayo po ay pakisalamuha. Dahil minsan sa company, tayo po ay mag-isa lang, at yung nakapaligid sa atin is mga unbeliever, may tendency talaga na tayo po ay gawin natin yung mga bagay na ginagawa nila. Amen. Kasi ang gusto natin minsan, gusto natin mag-gain yung respect nila. Kung ano dapat yung ginagawa nila, dapat gawin ko rin para maging accept ako doon sa group nila. Tama ba? May mga ganang pagkakataon. Or yung approval nila. At minsan yung ating pong pananampalataya, ito po ay ating pong nakakompromise. Sabi niya ni Paul, so number 1, do not live the old life. So sabi niya dyan, what Gentiles do? Ano nga ba yung ginagawa ng mga Gentiles? Sabi niya, with the Lord's authority, I say this, live no longer as the Gentiles do. So ano nga ba yung ginagawa ng mga Gentiles? Sabi diyan, for they are hopelessly confused. Pag sinabi pong hopelessly confused, ito po mga Gentile ay disconnected po sila sa ating po Panginoon. At dahil nga sila ay disconnected sa ating Panginoon, sila po ay separated sa ating Panginoon at nagre-rely sila sa kanila pong own understanding. Or marahil, more on worldly influence yung kanya pong ginagawa at yung kanya pong ginagawa ay yung fleshly desire. Kung ano yung ibig ng katawan, yun po ang kanya pong ginagawa. Sabi diyan, their minds are full of darkness. Pag sinabi pong full of darkness, ang pinupurso po ng mga Gentile ay yung mga temporary na bagay. At tayo po mga bilang Kristiyano, ang pinagtutunan po natin ng pansin ay mga eternal na bagay. So yung word yung Gentile, ang pinupurso po nila is yung mga temporary things. Ano ba to? Yung mga worldly goals. Minsan nakapokus tayo sa status ng buhay natin. Tama ba? Kaya minsan ang hirap abutin yung iba dahil minsan napakataas ng tingin natin sa ating pong mga sarili. Minsan nakapokus tayo sa more on material things at sa sasabihin ng ibang tao. Na-experience yun na very conscious tayo sa sasabihin ng ibang tao. Di bali nang may sabihin si Lord sa atin, wag lang may masabi yung ibang tao. At yung image natin is pinoprotektahan natin. Di ba? Mahal na mahal natin masyado yung ating pong mga sarili. Sabi niya dyan, ano yung ginagawa ng mga Gentiles? They wander far from the life that God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. So yung mga Gentiles pala, sabi dyan, close daw yung kanila pong mga isipan. At yung kanila pong puso ay matigas. Alam niyo po, pag sinabing matigas, hindi kayo sa Bible na yung kalyo. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng kalyo? Kahit anong pukpok mo dyan, dahil sobrang kapal niyan, hindi yan makakaramdam. So ibig kong sabihin, ito po mga Gentile ay ini-ignore po nila yung ating pong Diyos. At hindi po nila sinisik yung katotohanan at napakatitigas ng ulo nila. Sabi dyan sa 16, sa verse 19, they have no sense of shame. They live for lustful pleasures and eagerly practice every kind of impurity. So, ang pinapractice daw po nito yung lustful desire.
Pag sinabi pong lustful desire, ito po yung lust of the flesh. Pag sinabi pong lust of the flesh, ito po yung kung ano yung gusto ng katawan. Ito yung ine-entertain. Pag sinabing lust of the eyes, ito po yung sexual temptation. Alam niyo po, nowadays, hindi na tayo lalayo. Hawakan mo lang yung cellphone mo, mag-browse ka ng Facebook. Minsan kahit na hindi mo gustong tingnan, nakikita mo siya. Nakikita mo, di ba? Ako, nagtataka ko minsan, hindi ko naman ito kilala. Bakit palayangan dito sa ano ko? Sa wall ko. May mga pagkakataon pong gano'n, no? Na minsan talaga yung internet or yung social media is nagagamit na rin po doon po sa sexual temptation. Na ngayon ang trend kasi minsan, na the more na sinushow mo yung katawan mo, the more na mas marami kang view. The more na mas marami kang followers. Pero tandaan po natin, no? Dapat bilang isang Kristiyano po, no? Tayo po ay malayo sa mga bagay na to. At yung pride of life, kumbaga tayo ay confident sa mga earthly things o sa mga earthly achievement than po sa ating pong Panginoon. Ngayon po, ang sabi ni Paul, do not live the old life. Binago ka na ng Panginoon. Nilagay ka na ng Panginoon sa pamilya niya. At dapat po bilang pamilya ng ating Panginoon, tayo po ay hindi na namumuhay sa ating pong lumang buhay. Hindi ka na chicken. You are eaten. Amen. So tandaan po natin yan, na dapat hindi na tayo nakikiblend. Doon sa bagay na iniwanan po natin, wag po natin na itong babalikan. So ngayon, sabi ni Paul, do not live the old life, live the new life. Sabi niya po dyan sa Ephesians 4:20-24, but that is not what you learned about Christ, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him. Sabi dyan, since you have heard about Jesus and have learned the truth. So ano daw po yung ating pong napakinggan sa ating Panginoon at yung ating pong natutunan? Yung truth about sa ating pong Panginoon. Amen. Ang ibig kong sabihin dyan, dapat yung ating Panginoon is hindi lang natin siya gusto. Tama ba? Bagkus, dapat sumusunod tayo sa Kanya. At tayo po ay lahat ay gumagamit ng Facebook. Tama ba? Meron siyang about reaction na thumbs up. Ang ibig kong sabihin ng likes. Pero kapag hindi naman ibig sabihin na kapag nilike mo, is gustong-gusto mo na siya. Not unless na i-follow mo yung tao. Kapag pinalo mo yung tao, makikita mo doon yung buhay niya. At tayo bilang isang Kristiyano, dapat, sabi yun, na-hear natin and na-learn natin yung truth about sa ating Panginoong Jesucristo. So, hindi lang dapat natin siya ilalike, pero dapat tayo po ay susunod. Magpa-follow po sa ating pong Panginoon. At hindi lang tayo dapat nagpa-follow, sabi nga kung sino daw po yung pinapollow mo, yun yung nagiging ikaw. Tama ba? Yung reflection ng taong pinapollow mo. At yung ginagawa niya, yun po yung ginagawa natin. Di ba? Hindi naman siguro tayo magpa-follow ng isang tao na wala lang. How much more pa yung ating pong Panginoon na ating pong pinag-aaralan every Sunday sa mga Bible study, dapat po siya po ay ating pong sinusunod at dapat po tayo ay namumuhay na katulad po ng pamumuhay ng ating pong Panginoon. Sabi niya po doon sa verse 22, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts, attitudes. Sabi nga sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world,
but be transformed by the renewing of mind, then you will be able to test and approve what God's will, His good, pleasing, and perfect will. So ang sabi po dito, na live the new life, ang ibig pong sabihin niyan is to change. Tanungin mo yung katabi mo, willing ka bang magbago? Nandito na tayo, mga kapatid. Nandito na tayo. So sayang yung mga pagkakataon na ating pong pinaglingkod sa ating Panginoon. Nandito na tayo. Dapat po, willing po tayo na magbago. So paano po magbabago? Sabi diyan, renewing of your mind. Nagsisimula po sa isip yan. Hindi naman biglang pagkagising mo kinaumagahan is nagbago ka na. Tama ba? Merong desisyon na dapat kang gagawin. Kung gusto mo sumunod sa ating Panginoon, sabihin mo, gusto mo sumunod. At kapag sumunod ka sa ating Panginoon, pag dinideclare mo yan every morning, every minute of your life, nagiging buhay mo yun. Susunod na yun, yung katawan mo. Alam niyo po, sino po dito yung naliligo? Lahat naman naliligo. Kailan mo ba nalaman na mabaho ka? Di ba may mga pagkakataon ganun? Ako po, dahil hindi po namin sarili yung bahay, nakita lang po kami ni Ate Alma. Ang gawain ko pag naliligo ako, kung ano yung sinuot kong damit, dahil hindi naman kalakihan yung katawan, sinusuot ko ulit para paglabas. At least nakatakip ko yung aking pong katawan. Alam mo po, nalalaman ko na mabaho ako pag sinuot ko yung luma kong damit. So same thing sa atin, dapat meron tayong, nire-renew natin yung ating pong mga isip. Dapat tayo po ay nagpapalit. Yung luma na bagay na meron po tayo, dapat po natin pong iniiwan. At napansin niyo po ba yung mga preso? Kapag nakalaya po yung mga preso, hindi na magsusuot yan ng damit pang preso. Di ba? Hindi na yan magsusuot. Although na hindi pa nag-change yung buong pagkatao nila, hindi pa sila bumait, pero yung first step doon is pinapalitan nila yung lumang damit nila, which is yung nag-identify sa kanila sa pagiging preso. So ganun din tayo, kapag tayo po ay nag-desisyon na magpalit, susunod din po yung ating pong mga katawan. So ganun po, dapat po tayo po ay merong pagbabago. At ang sabi niya po sa verse 24, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, ibig sabihin po, kapag ang nakikita pa sa ating po mga sarili ay yung dati po nating pagkatao, medyo questionable yung magiging Christian natin. And I believe na yung bawat isa po sa atin ay may pinagbago na. Amen? Hindi man ganun kabilis, pero at least day by day, meron pong pagbabago na tayo po ay na-experience. Sabi diyan, if anyone is in Christ, the new creation has come. Napaka-imposible na kapag tayo po ay nasa ating pong Panginoon, ay hindi po tayo magbabago. Amen. Dahil ang Diyos, binabago po tayo araw-araw. Sabi diyan, the old has gone, the new is here. Kurutin mo yung yung katabi mo. Nagalit ba? Praise God. So, ibig sabihin, meron ng pagbabago, Alam niyo po, dyan masusukat yung mga biglaang yung mga biglaang circumstances na mga pangyayari sa buhay, dyan mo malalaman kung yung tao ay nagbago na. Sa way ng ating pong pananalita, pag naapakan, kung ano yung, kapag naapakan, di ba? May mga ganun pagkakataon, kung ano yung pag naapakan, malalaman mo kung talaga nagbago na yung isang tao. Ngayon po, napag-aralan natin, sabi ni Paul kanina na huwag na daw tayong mamuhay
sa ating pong lumang pagkatao. Bilang pong pamilya ng ating Panginoon, huwag na daw po tayong mamuhay sa ating pong lumang pagkatao. At ang ipabuhay daw po natin ay yung bagong buhay na pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Ngayon, yung question dito is, how to live in the new life? Sabi dyan, verse 25, number 1 is, stop telling lies. Meron po bang mga sinungaling? Alam niyo mga kapatid, ito po ay na-address ni Paul sa mga Gentiles, believer. Believer po yung mga kausap dito ng ating ni Paul. Sabi dyan, at maybe, na-experience din po natin to, kaya ito po yung message sa atin po ng ating Panginoon. Sabi dyan, stop telling lies, let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. Bakit daw po natin kailangan sabihin yung katotohanan? Dahil tayo po ay part ng isa pong katawan. Ito po yung katawan po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Tayo po, malalaman natin na magpapawangsyon yung ating katawan ng maayos kapag nagsasabi ng totoo. Tama ba? Hindi nagsisinungaling. Pag sinampal ko yung sarili ko, pag sinabi ko ang saya-saya ko, nagsisinungaling yun. Tama ba? Dahil ang initial reaction ng katawan kapag sinampal, makakaramdam niya ng sakit. Kapag naapakan ko yung paa ko, ang initial reaction ng katawan is masakit. Ganun din po, bilang isang Kristiyano at bilang bahagi po ng katawan ng ating Panginoon. Minsan may mga kapatid tayo na minsan pag kinakamusta mo, no? Kamusta ka? Okay lang. Ayos lang. Tapos, pagtalikod, hindi man lang ako kinomport ni Pastor. No? Alam niyo po, bilang isang katawan, dapat sabihin po natin kung ano po yung totoo. Dahil isa po tayong bahagi po ng isa pong katawan. At kapag tayo po ay, hindi lang po ito sinasabi yung pagtetel ng lie sa kapag may ginawa kang bagay. Ang ibig po sabihin nito is yung sa parte po ng buong katawan. So dapat maging totoo tayo. Maging open po tayo sa isa't isa. Kasi kami hindi namin malalaman kung ano po yung nangyayari sa inyo, not unless hindi po sinasabi yung totoo. At paano po namin kayo maipag-pray kung hindi po namin nalalaman kung ano po yung mga bagay na nangyayari sa inyo. Kaya minsan nakakatuwa po sa mga kapatid na minsan talagang napaka-open nila, no? Na talagang nag-a-ask ng prayer kapag pag may mga sitwasyon sa buhay. So, yun po yung totoo eh. Di ba? Or minsan nahihiya tayo. Nahihiya mag-open. Kaya nga sabi ko sa inyo, kami po ay tawagin niya ng mga ate at kuya. Kasi minsan parang pag pastors, parang medyo nahihiya eh. Kaya po in-encourage namin kayo na tawagin niyo kami ng kuya at ate. Enough na po sa amin yun. Dahil po kasi kapag kuya at ate parang andun yung connection, yung hindi ka mahiya. Si ate kanina natutuwa ako, na galing siya sa Pakistan. Niyakap niya kami. Kasi sobrang miss niya. Miss niya kami, no? So, sabihin natin kung ano yung totoo, yung laman ng ating pong puso. So, wag po tayo magsasabi ng hindi po totoo. Amen? Sabihin mo kung sinungaling. Pinapahirapan mo na yung sarili mo. Hirap ka na pala no? Sabi mo, okay lang. Kaya ko na, pero deep inside, hindi man lang ako sinulungan. Alam naman na ganito yung sitwasyon ko. Pero pag tinatanong ka, laging okay. So may mga ganun pong pagkakataon, Alam niyo po, sabi niyo dyan, meron po kaming ka-flatmate dati, na yung anak po nila, ito po nakakalungkot, yung anak po nila is meron pong sakit. Alam niyo po, yung reaction niya lang is laging tumatawa. Kahit na untog na doon sa pinto, nakakaawa kasi tatawa lang talaga siya. Kahit napasok siya, tatawa lang siya. Kahit nadapa siya, tatawa siya. Imagine niyo po yung ganun. Napakahirap na yung sinasabi ng utak mo ay different dun sa sinasabi ng katawan mo.
nasasaktan yung katawan mo, pero yung sinasabi ng isip mo is, masaya ka. So tayo, ganun Minsan, pagkaharap natin yung bawat isa, masaya tayo. Pero, pag nag-iisan lang tayo, gaano kadaming luha yung bumubuhos sa ating pong mga mata. Naunawaan niyo po? Amen. So sabihin mo, huwag kang magsinungaling. Sabihin mo yung totoo. At kapag sinabi mo yung totoo, matutulungan ka ng kapwa mo. Amen. Naunawaan ko po na lahat tayo po ay may mga kanya-kanyang pagsubok, may mga suliranin na dinadaan sa buhay natin. Pero po, sabihin natin yung totoo. Kasi may mga kapatid po tayo na pwede po makatulong sa atin. At hindi naman po sa lahat ng panahon pera ang kailangan, Kasi pag pera ang pinag-usapan, lahat po tayo ay sanay na sanay. Sanay na sanay. Dahil yan yung number one na problema, O yan, may nangihingi ng pera na may tayo gusto. Okay po. So ganun po, sabihin po natin yung totoo dahil tayo po ay bahagi po ng katawan ng ating pong Panginoon. Sabi niya sa verse 26, "And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil." So tayo mga Kristiyano, bilang bahagi ng ating katawan ng ating Panginoon at pamilya ng ating Panginoon, alam natin kung hanggang saan dapat natin kontrolin yung ating pong mga galit. Amen. At ang sabi niya dyan, kapag tayo daw po ay nagalit, huwag na daw po natin hayaan na lumubog yung araw. Ngayon, tayo, pag nagalit ba tayo, hinahayaan ba natin lumipas? Minsan, isang taon na, doon pa rin. At minsan, sinasabi mong pinatawad mo na yung kapatid mo, pero kapag nakita mo yung mukha, is kumukulo pa rin yung dugo mo. May mga ganang pagkakataon. Na-experience niyo po yun. Bilang isa pong pamilya ng ating Panginoon, sabi dyan, know how to let your wrath. Dapat alam mo kung hanggang saan ang dapat supilit. Kapag pinatawad mo na yung kapatid mo, pinatawad mo na siya. Huwag mo nang patagalin. Alam niyo po, kapag pinatagal natin yung galit natin, ito po ay nagiging dahilan ng kaaway para po tayo po ay magkahiwa-hiwalay. Alam mo, nakakalungkot isipin na maraming simbahan na nagsimula na napakaayos. Pero po ang nangyari, dahil po sa galit, sila po ay nagkahiwa-hiwalay. Amen. Sabi niya dyan, sa verse 28, ito po, medyo mabigat to. If you are thief, quit stealing. Instead, use your hands for good, hard works, and then give generously to others in need. So, tayo po ay pamilya ng ating Panginoon. Ang sabi po diyan, dapat daw po tayo ay, kung tayo daw po ay magnanakaw pa, tayo po ay mag-quit na sa pagnanakaw. Amen. At sabi diyan, instead, use your hands for good hard works and then give generously to others in need. Sabi diyan, quit stealing. Paano ba nangyayari yung pagnanakaw? Alam mo, ang ibig sabihin ng pagnanakaw, ito po yung pag-angkin ng hindi po sa iyo. Or yung mga bagay na hindi mo po pinagtrabahuan. Alam niyo po, sa opisina, yung simpleng pag-uwi lang ng ballpen, pagnanakaw na po yun. Tingnan mo yung cabinet mo ngayon, kung ilang ballpen ang naiuwi mo. Tama ba? Or ilang bond paper na yung A4 sheet ang naiuwi mo. So sabi dito ni Paul, kung ikaw daw po ay magnanakaw, tamaan po ayaw magalit, ha? O bakit?
At lahat naman po tayo ay guilty sa bagay na to. Sabi dyan, if you are a thief, quit stealing. Instead, use your hands for good hard works and then give generously to others in need. Alam niyo po, nung lumipat kami sa bago po naming gawang warehouse, dati sa luma naming warehouse, hawak ko yung oras ko talaga. Kaya kung minsan mapapansin ninyo kapag nag-message kayo sa akin, nag-PM kayo, nakakapag-reply ako agad. Nakakapag-reply ako agad sa inyo. Pero po nung lumipat kami dito sa bago naming warehouse, alam niyo po ba ang design ng warehouse namin is sobra kulog kasi fully air conditioned na siya. At ang problema, alam niyo kung ano? Walang signal. Inisip ko, sabi ko, Lord, ano yung gagawin ko? May mga message ako na kailangan sagutin immediately. Pero na-remind ako kagabi ni Lord habang binabasa ko to na hindi natin alam na minsan yung oras ng company is ninanakaw na natin. Sumasahod tayo ng maayos. Tama ba? At tayo po, siguro kahit hindi tayo accountant, alam natin i-compute kung tama yung sahod natin. Pag nabawasan ng 5 dirhams yan, katakot-takot na complain. Diba? Pero minsan may pagkakataon sa ating pong buhay na sa company natin, is nanakaw natin yung oras. Yung simpleng pa-scroll, habang pa-message, pag wala pong ginagawa. So, pag nanakaw na rin po yun. So, naging blessing din po sa akin to. Sabi ko, kaya pala, walang signal yung loob ng warehouse namin. Bakit? Naging productive ako. Hindi pinaalala ko sila mag-message sa akin. Babasahin ko na lang siya kapag break time ko. So, ganun po, sabi dyan, na dapat po ay, kung tayo daw po ay magnanakaw, tayo po ay mag-quit na. At ang sabi dyan, let everything, sabi dyan, use your hands for good hard works. Para saan daw? And then give generously to others in need. So yung paggawa pala natin, yung ating pong hard works, ang purpose pala niyan is to bless din yung iba na nangailangan. Lalong-lalo na po, yung mga tao pong walang kakayanan na magbalik sa atin na mga bagay na ginawa natin. So doon po tayo i-bless ng ating pong Panginoon. Halimbawa po, yung mga may sakit, yun po dapat yung ating pong mga pagpalain. Amen. Sabi dyan sa number 3, do not use foul or abusive language. Alam naman natin yung abusive language, na minsan kapag may mga kaaway tayo, kahit na hindi na bumubukas yung ating mga bibig, yung isip natin, talagang nanginginig-ginig na Talagang sobra na. Sobra na. Amen. So sabi niya dyan, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. So do not use foul or abusive language. Sabi mo sa katabi mo, watch your tongue. Pigilan mo yung bibig mo. Bakit? Dahil kapag hindi mo pinigilan yung bibig mo, mas lalaki ang gulo. Yung mga bagay na nasabi mo na, ay hindi mo na maibabalik. Yung relasyon na pinagsamahan nyo na sobrang ganda, dahil sa ating pong mga bibig, minsan, nagkakasira-sira. Tama ba? At minsan, ito isipin nyo, nung panahon na kayo po ay nagmamahalan, kayo ay nagsumpaan, kayo po ay nag-abutan na ng bulaklak, nagbigayan ng chocolate. Ang saya-saya yung time na yun, Pero bakit pag dumating yung time na kayo po ay naghiwalay? Yung dating pogi, ngayon pangit na sa paningin mo. Diba? Na-experience yun. Yung dating parang ang bango-bango, ngayon
Mabaho na. Na-experience niyo po yun? May mga ganung pagkakataon na, no? Sabi niya dyan, lagi natin tatandaan na yung ating pong, yung ating pong bibig. Nandyan po yung nandyan nakasalalay yung buhay. Kaya ang sabi niya dyan, speaking only what is good for necessary edification. Kapatid, kung hindi yan ikakabuti ng kapatid mo, huwag mo nang sabihin. Kung chismis yan, ngayon pa lang tigilan mo na yan. At praise the Lord, yes, sa church natin wala pong chismis, ano? Walang chismoso dito. Wala, no? Wala naman mga chismoso, no? Tandaan mo natin, no? Huwag natin hayaan yung ating pumabibig. Sabi dyan, speaking only what is good for necessary edification. Kung ito naman po ay makakalakas ng ating po mga kapatid, kapag sila po ay nanghihina, ito po pwede po natin sabihin. Pero po kung ikasisira po ng ating po mga kapatid, no? Imagine mo, ilang taon niya nang natapos yung problema na yun, ibabalik mo ulit ang ibabalik mo yun. May mga ganang pagkakataon na pinatawad na siya ng Diyos pero hindi mo pa siya pinapatawad ng ngayon. Sabi niya dyan, sa number 4, paano mamuhay ng bagong buhay, do not grieve the Holy Spirit. Ito po, unknowingly, minsan nagagawa natin. Sabi niya dyan, and do not bring sorrows, sa verse 30, do not bring sorrows to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. So, paano daw po natin na-neglect yung Holy Spirit sa way po ng ating pong pamumuhay? Sabi po, nineneglect po natin yung holiness. At yung ating pong iniisip lang is yung bagay na materialistic. Material things. At kapag tayo daw po ay walang time na magbasa ng kanyang salita, kinigilid po natin yung Holy Spirit. At kapag daw po tayo ay mas active pa sa magawain sa mundo dahil sa ating Panginoon, is ginigilid po natin yung Holy Spirit. At kapag yung worldly things po yung ating ginagawa, ginigilid po natin yung Holy Spirit. At kapag wala po tayong time na manalangin, nagigilid po natin yung Holy Spirit. At ito po yung pinakamatindi, na kapag yung calling po natin ay hindi po natin ginagawa, kinigilid po natin yung Holy Spirit. Ngayon, yung question is, ano ba yung calling natin? Alam ba natin yung calling natin? Alam niyo po, yung unang calling ng isang tao ay kilalanin niya yung Diyos. Amen. So, sa atin ba, nagsisikap ba tayo na kilalanin natin yung ating Panginoon? So, salamat po. At ang sabi dyan mo sa verse 31, ito po ay mabigat-bigat din. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. So sabi niya dyan, get rid of all bitterness. Alam niyo po, ang isang dahilan kaya sumasama yung tao, alam niyo kung ano? Bitter. Pag sinabi pong bitter, ito po yung nire-refuse niya yung reconciliation. Ilang beses nang nangusap ang Panginoon, ilang beses nang binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ayusin yung mga bagay na ating pong problema. Pero dahil po sa bitterness, kumbaga, mas lalong sumasama. Ang ibig pong sabihin dito, yung bitterness po ay nag-result siya ng rage, ng anger, at harsh words. Kaya minsan kahit na wala nang ginagawa yung tao sa'yo, lumipas na. Marami ka pa nasasabi. Na-experience niyo kapag nabanggit pa lang yung pangalan ng tao, ang dami mo ng
reaction. So yun po yung bitterness. Tayo po ay pinapaiwas dito ng Panginoon sa mga bagay na ito. Dahil po tayo ay isa pong pamilya ng ating pong Panginoon. So ating pong balikan yung ating pong pinag-aralan. Sabi niya po doon, no? Bilang isang bahagi ng pamilya po ng ating Panginoon, dapat daw po ay hindi na tayo namumuhay sa ating pong lumang pagkatao. So iwanan na po natin yun. Tayo po ay hindi na po Gentile, tayo po ay isa pong pamilya na ng ating Panginoon. At ano daw po yung dapat natin ipamuhay? Yung bagong buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. At paano daw po tayo mamuhay? Unang-una, tigilan po natin yung kasinungalingan. Pangalawa, quit stealing. Pangatlo, do not use foul or abusive language. 4, do not grieve the Holy Spirit. Ito pong 5, get rid of all bitterness. So ngayon po yung ating pong conclusion, sabi niya dyan sa Ephesians 4:12, ngayon na tayo po ay bahagi ng ating pamilya ng ating Panginoon, sabi niya sa verse 32, instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Sabihin mo sa katabi mo, show kindness. Kung may nagawa mo na ako sa iyo, dahil tayo ay pamilya, patawarin mo na ako. Tender-heartedness at forgiveness. Bakit daw po? Sabi niyan, just as God through Christ has forgiven you. Imagine mo, gaano kasama yung ginawa mo, pero pinatawad tayo ng ating pong Panginoon. So sino tayo para hindi patawarin yung ating pong mga kapatid? Ano? Alam niyo po, ang Diyos, kahit sobrang galit niya, pinipigilan niya yung galit niya. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng chance na tayo po ay makapagsisi. Sino po ang unang reach out sa atin? Ang ating pong Panginoon. Nung tayo po ay makasalanan pa, no? Ang Diyos po ang unang nag-reach out sa atin. At ang Diyos po, yung patuloy at patuloy na lumalapit kapag tayo po ay lumalayo. Gaano kadalas ka ba na lumalayo na sa ating Panginoon? At gaano kadalas ba ang Panginoon na laging inaabot po yung ating pong mga kamay? Imagine ninyo yung dapat po na parusa para sa atin. Siya po yung tumamo. Dahil tayo po ay mahal naman ng ating Panginoon at tayo po ay pinatawad po ng ating pong Panginoon. So ngayon po, bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, ng pamilya ng ating Panginoon, dapat po pakita natin yung kindness, yung tender-heartedness, at yung forgiveness sa bawat isa. Alalahanin niyo po, sa isang pamilya, walang perfectong pamilya. Pero tandaan niyo, bakit sa isang pamilya, hindi naman natin pinili na tayo magkakasama. Tama ba? Pero tayo po ay pinagbuklod-buklod ng ating pong Panginoon. Ako, yung isang question ko sa sarili ko, sabi ko, bakit ako nasa GIA? Pwede naman akong nasa ibang church. Tama ba? Na-question niyo yan? Pero alam niyo po, kaya po tayo nilagay dito ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay pamilya. Amen. Hindi man tayo magkakadugo, pero yung dugong nananalaytay po sa atin, yung ating pong Panginoong Kristo. So tayo po ito kayo, at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Diyos, na alam namin, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, na kumikilos, Panginoon, sa ating mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyo po mga salita, O Diyos, na tunay nga, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay isa pong bahagi, Panginoon, ng pamilya, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, na manahan, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na bigyan niyo po kayo, Panginoon, ng kakayanan, Panginoon, sa tulong, Panginoon, ng Holy Spirit, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ay makapamuhay, Panginoon.
ng naayon po, Panginoon, sa inyo pong kalooban, Lord. At Lord, hayaan niyo, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay makapagpatuloy, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Lord, we pray, Panginoon, na iwanan na namin, Panginoon, yung aming pong mga lumang buhay, O Diyos. Na kung saan, Lord, yung aming pong mga sariling nasa, O Diyos, yung nasusunod, Panginoon. Bagkas, Lord, salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, Panginoon, na ino-offer mo, Panginoon, sa amin, O Diyos. Kaya, Lord, bilang isang pamilya, Panginoon, we pray, Lord, na maghari, Panginoon, yung pagpapatawaran, Panginoon, yung kagalakan, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay pinagbubuklod mo, Panginoon, sa inyo pong pamilya, O Father God. Kaya Lord, we pray, Panginoon, na hipuin mo, Panginoon, yung puso ng bawat isa, Panginoon. Kung meron man, Lord, na hindi pagkakanuan, Panginoon, Lord, we pray, Panginoon, na yung pagpapatawad, Panginoon, ay ma-experience, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O Father God. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa bawat nakinig, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na yung word na to, Panginoon, ay mag-dwell, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na yung word na to, Panginoon, ay unti-unting kumikilos, Panginoon, at binabago, Panginoon, yung kanilang puso, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, na ang iyong salita, Panginoon, ay hindi po ito, Panginoon, na babalik na void, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ito pong pamilya, ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo, Panginoon, sa amin, O Diyos, para, Lord, kayo po ay magmahalan, kayo po ay magtulungan, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay magdamayan, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil sa pamilyang ito, Panginoon, kami po ay nakakasumpong, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, ng comfort, Panginoon, at nagiging instrument, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon, para, Lord, sa ikalalakas, Panginoon, ng aming pong mga spiritual na buhay, O Diyos. Kaya, Lord, sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.